pati ba naman ang issue po ng kahirapan sa ating bansa ay mukhang binubudol na rin po tayo, mga kababayan, nang nakaupo sa administrasyong ito. Kasi ang sinasabi po ngayon ni Ralph Recto, ang sekretary po ng Finance, ay bumababa na daw po ang kahirapan sa ating bansa. So, ibig sabihin lang, lalong dumarami po yung mga nakakaahon po, nakaluwag sa kanilang buhay kumpara daw po sa administrasyon ni PRRD. Ang tanong po natin, dahil ito po yung statistic na kanilang nilalabas, kinukumpara po nila sa 2021, ngayong kumpara nila is 2023 na datos po kasi taon po yung kanilang ikinumpara. Ngayon mga kababayan po natin, itong pinapalabas po nilang datos, nararamdaman din po ba ng ating mga kababayan na sila po ay nakakaahon na? Ang tanong, lalo naman nagmamahal po mga kababayan, ang mga pangunahing bilihin, paano po nila nasasabi na tayo po ay nakakaluwag na po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ito po, binusisi po ni Ted Filon ang lahat na sinabi po ng ating gobyerno or administrasyong ito ni Marcos Jr. Sayang inanunsyo ni na Secretary Ralph Recto, Secretary Arsenio Balisac. Nakita ko tuloy si Balisacan, mga kababayan po natin, naalala ko po yung 64 pesos a day na budget ng pagkain ng isang Pilipino. Kasyang-kasya daw po 64. Ng PSA at maging Nagsama-sama ang mga hinayupak ng Pangulo ng Pilipinas na Budol King. bumaba na ang poverty incidence o antas ng kahirapan sa bansang ito noong pong nagdaang taon. Uy, di nga, Sir BBM. Ang sinasabi po ng gobyerno, mula 18.1% noong 2021, ito'y bumaba sa 15.5% na lamang o mula po 19.99 milyon na mga Pilipinong itinuturing na mahirap noong 2021, ito'y bumaba sa 17.54 milyon na lamang nitong 2023. So kung totoo po yan mga kababayan, hindi po natin dapat ito ikakasama, dapat po natin i-appreciate yan dahil ibig sabihin yan ay gumaganda na ang buhay ng mga Pilipino. Sino ba naman tayo na nakikita na po natin na gumaganda ang buhay ng mga Pilipino, i-criticize pa rin natin. Kaso lang mga kababayan po natin, mukhang ito ay isang malinaw na pambubudol na naman. Dahil majority po ng mga Pilipino ay hindi po nila ramdam yung sinasabing pag-angat at dumarami pa nga po ang mga naghihirap ngayon. Kasi ang ayuda na binibigay po kung tutuusin ng ating gobyerno, yan po ay band-aid solution lang. Hindi kaya pinagbasihan nila dahil marami silang ipinamigay na ayuda. Kaya sinasabi nila na nakaangat na po sa kanilang buhay ang mga Pilipino dahil nabigyan ng ayuda. Kasi kung mag-actual survey po sila, ngayon sa angmang parte po ng ating bansa, Metro Manila o sa iba't ibang probinsya, ang sabihin ng mga Pilipino, naghihirap po sila. Hirap po sila sa kanilang pamumuhay ngayon. Kasi mas mabilis po kasi yung pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin kaysa sa sahod. So totoo yan. Kasi in-increase nila ng 35, hindi ka makabili ng isang kilong bigas. Diba? So kung ang 19.99 million na sabi nila noon at bumaba ng 17.54, maganda po yan. At least, kung titingnan po natin, halos mahigit 1 milyon po yung nakaangat. So, gumanda-ganda ang kanilang buhay, no? Maganda sana yan. Pero parang ito po ay malabo na comparison. Bakit nasabi ko malabo? Ito po. Ngunit, hindi maitatanggi na ang 2021 ay taon ng pandemya. Yan ang sinasabi ko. Kasi napakalabo po yung kanilang comparison. Kasi 2021 is pandemya. Ngayon, kung 2023 and 2024, dapat maganda na po yung takbo ng ating ekonomiya. Diba? Kasi ang lahat nakakaluwag na, lahat makakagalaw ng malaya, makapaghanap buhay na po ng malaya na walang restriction at lockdown. Pero mukhang walang nangyayari. Kasi unang-una, doon tayo nadadali sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Sobrang mahal, tapos pamasahe, tubig, kuryente. Napapaaray ka na lang talaga tuwing dumating po itong si Judith at si Billing.
na siyang nagbigay ng pahirap sa napakaraming sektor. At ang lantad na katotohanan, ayon mismo sa datos ng PSA, ay halos pareho lang ang bilang ng mga mahihirap noong taong 2018 o taon na wala pang pandemya at taong 2023. Paano mo masasabing nabawasan mo ang dami ng mga Pilipino naghihirap kung hindi man halos nagbago ang bilang nito noong huling panahon bago dumating ang COVID-19 pandemic? Kasabay ng umano'y magandang balita sa pagbaba po ng dami ng mga Pilipinong nagdarahop ay ang anunsyo po ng ating pamahalaan sa paglago ng ating ekonomiya sa pangalawang quarter ng kasalukuyang taon. Mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagbalita nito kamakailan lamang. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. Wow. One of the highest in Asia daw. Hindi nga. Ang tanong, nararamdaman po ba ito ng bawat Pilipino, mga kababayan? O ito is another pambubudol na naman na inilabas po nilang statistic. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Nasaan po yung mga Build Better More project, mga kababayan? Ang tanong po natin, saan po ba nila ipinagawa ito? Kasi hindi po natin nakikita. Itong mga proyekto ba ay invisible, mga kababayan po natin? Kasi tumataas daw yung ating investors, dami daw yung Build Better More project. So saan po ba ito? Baka yung tinutukoy niya po ng mga Build Better More na mga project, mga kababayan, ay mga proyekto ng dating administration na ipinagpatuloy niya lang. So dapat siguro para tayo ay well-informed na mga Pilipino, siguro ipakita po ng ating Presidenteng Marcos Jr. kung saan po yung location ng mga sinasabi niyang Build Better More project. Anong klaseng major project ito? 'Di ba, mga kababayan? Kasi kung si Vice President Sara ang magsasabi, hindi niya nga po nakita yung mga major project na sinimula ni PRRD na inaasahan niya na ipagpapatuloy po ni Marcos Jr. Hindi niya po ito nakikita ngayon at sadyang wala naman daw talagang ipinagawa. Paglago ng ekonomiya, pagdami ng investment. Saan kayang mga lugar ang mga ito? Kahit si Ted Pailon, hindi niya po alam mga kababayan po natin. Saan po ba ito pinatayo? Sa dagat? Kaya hindi po natin nakikita dahil high tide? O baka inanod na rin po ni Karina, kaya hindi po natin nakikita. Kasi mga kababayan po natin, sadyang halata kasi masyado itong kasinungalingan ngayon na nangyayari po sa ating administration. Na kung papakinggan po natin mga congressman na kaalyado, sinasabi na gumaganda na po ekonomiya, ayos na po ngayon ang pamumuhay ng mga Pilipino, pero majority po ng ating mga kababayan na nakasalumuha po natin sa labas ay sinasabing ang hirap po mamuhay ngayon. Bumabalik po yung kriminal, droga, pagnanakaw, snatching, mga mandurukot, bumabalik na naman daw po. So, paano po tayo i-improve? Kung talamak na naman po itong krimen sa ating bansa at talamak po yung kalakaran ng illegal drug. Sino po yung mag-i-invoice sa atin? Kung ang sinasabi po na tayo daw ay pinaka-fast growing sa Asia, ang sinasabi po ng mga survey at ng ibang Asian independent survey, tayo po daw ang pinaka-slow ng pagtaas ng ekonomiya, particularly po sa turismo. Mabagal daw po. So, ang impact kasi nito dahil umano sa issue ng usaping giyera diyan sa China. Kaya tayo mga kababayan po natin, mahirap po tayo mapapaniwala dahil wala po tayo nakikita. Saan po ba itong mga Build or Build Better More na sinasabi ni Marcos? Nakakatikim ba ang mga manggagawa sa mga rehiyon sa labas ng NCR
Central Luzon at Calabarzon ng mga oportunidad sa mga sinasabing pagdami ng investments na ito? Bakit lubusang napakababa ng iminamandatong minimum wage ng gobyerno sa mga rehiyon na mas marami ang naghihirap? Kung saan sa mga rehiyon ding ito, mas mataas ang presyo ng mga bilihin at gastusin sa pangangailangan ng pamilya kumpara sa Metro Manila. Isa pa yan, mga kababayan natin, ang minimum wage po ng probinsya at Metro Manila, sa totoo lang, magkaiba kasi, mga kababayan po natin. Mas mataas pa nga yung mga bilihin sa probinsya kumpara po sa Metro Manila kasi dito makakabili ka po ng wholesale price, makakabili ka po ng mura, direct po doon sa mga bagsakan. Pero sa probinsya, mahirap po hanapin yung mga bagsakan na po yan. So mga tingi-tingi o mga retail na lang, kaya mas mahal, mas mataas ang presyo kung tutuusin. Kaya nga po sana kung nasundan lang po sana at ipinagpatuloy lang po sana itong sinusulong din po ng nakaraang administrasyon na gusto niya ay maging pantay po ang pasahod sa Maynila at probinsya. Karoon din po siya ng programang Balik Probinsya dahil po pinapangarap po ng dating presidente na sana po pantay-pantay ang maging sahod po ng probinsya at ng Metro Manila. Wala nang tinatawag na provincial rate kasi pareho lang naman po ang presyo ng pangunahing bilihin, utility, tubig, kuryente. So wala namang pinagkaiba. Pero mukhang hindi po pinapasa dahil alam po natin na yung mga congressman, siyempre mga senador, mga negosyante rin po ito na iba ay nag-i-invest sa probinsya dahil alam po nila na mas mura po yung labor cost. So kayo mga kababayan po natin, ibalik ko po sa inyo ang tanong. Dahil sinasabi po ng Administrasyong Marcos na kakaunti na lang po ngayon ang may hirap, mas dumarami na daw po yung nakaangat sa kanilang buhay. Ang sinasabi nga from 19.99 million na mga may hirap na Pilipino, ibumaba na lang po ito sa 17.5 million. So kung tutuusin, marami pa rin po mga kababayan and from 18% ay naging 15% na lang. Pero kung sisilipin po natin, ang kanilang pinagkukumparahan pala, ayun po yung panahon ng pandemya. So kung ikukumpara po nila sa walang pandemya, pare-pareho pa rin. So, ibig sabihin, hindi nagbago ang kahirapan sa ating bansa. Sayang lang po kasi sana kung ipinagpatuloy lang ng Administrasyong Marcos na ito, ang sinimula ni PRRD, sana po wala na po silang masyadong gagawin dahil continuity naman po I-improve nila o mag-create sila ng panibagong programa pero yung nasisimula na po sana ipagpapatuloy po nila para hindi po masayang ang sinimula ng nakaraang administrasyon. Kasi kapag ganyan sana yung mangyayari, kahit sino pa yung papalit na presidente, maganda sana. Yung makikinabang po dyan tayong mga Pilipino. Kasi kapag palagi na lang po namumulitika, palitan natin po itong proyekto na build. Ibahin natin, hindi po natin ipagpatuloy ang kanyang proyekto kasi makikredit po sa kay Duterte. So wag natin ipagpatuloy. Walang mangyayari po. Manapansin niyo po, lahat ng mga programa ni Pinoy ay pinagpatuloy po ni PRRD. Lalo na po yung MRT7. Kay Pinoy po yan. Sinimulan niya po. Pero dahil hindi natuloy, ipinagpatuloy ni PRRD. Ngayon nasisimulan. Pero mukhang may nakikita po tayo na ibang mga station na mukhang itinigil muna yung construction. Baka totoo yung sinasabi na may mga problema po sa right of way. Anyway, dapat hindi po pabayaan ng Administrasyong Marcos dahil yan po talagang mga Pilipino ang nakikinabang. Di po ba? Tapos yung kanyang programa sa War on Drugs na nasimula na, konti na lang. Kumbaga sana, na lang yun, maintain na lang sana yun. Dahil kaunti na lang sila So, dahil naging maluwag na naman yung police natin, yung gobyerno natin, walang matibay na pronouncement sa pagbangga sa kalakaran ng itong illegal na pulburon dahil sinasabi siya daw po ay isang pulburonic, kaya siguro ayaw niya ipahuli yung kanyang mga classmate, baka lang, diba? So, sana maganda sana. Kasi mas maraming Pilipino yung natuwa sa mga ganyang programa. Pero mukhang itinigil din po. Yung libreng sakay ng Administrasyong Duterte, tinanggal din po ni Marcos Jr. Kasi may libreng sakay din po tayo sa EDSA Carousel. So, tinanggal din po yan. So, sayang din po yun mga kababayan po natin. Dahil marami po yung nakikinabang nating Pilipino. Na kahit hindi mo bigyan ng ayuda, dahil sa araw-araw po sila nakikinabang sa mga subsidiya ng gobyerno, nakakatuwa po. At hindi lang po pili yung makikinabang, hindi lang po yung mga kaalyado o mga kaalyado ng barangay, syudad na pinuntahan nyo.
kundi lahat ng mga Pilipino na gumagamit nitong mga serbisyo ay makikinabang. Pero ang problema lang ay masyadong namumulitika po ang administrasyon ito. Mas inuuna pa nila yung pamumulitika kaysa pukusan po yung problema ng ating bansa. Kaya tuloy, palubog po tayo ng palubog. At may nakita po tayong report na umano'y mas malaki pa ang ginagastos ng administrasyong ito kaysa kinikita po ng ating gobyerno. So kung magpapatuloy po yan, saan tayo pupulutin? Babagsak at babagsak po tayo, mangutang ng mangutang, hanggang lulubo po yung utang ng ating bansa. So kawawa po yung susunod na administrasyon na sana kung tutuusin ang mga pera na inutang na yan, kung pinapatayo sana ng mga proyekto, talagang nandiyan nakikita po natin, wala sanang corruption, wala sanang mga certification na hindi natin alam kung na-implement talaga yung proyekto o hindi. Baka mas maganda na nga sana siguro. At ramdam sana natin siguro yung sinasabi ng Marcos administration na dumadami na po yung mga proyekto ng Build Better More at dumarami na po sana ang investors. Pero wala eh. Wala po tayong nakikita. Ang tanong, kayo po ba, mga kababayan po natin, na nanonood nito, nagko-komento dyan, mapa-supporters man o mga paloyalista nitong Marcos o tayo po mga solid Duterte, naramdaman nyo po ba na nakaangat na po kayo sa buhay? Nakikita nyo po ba na dumarami na po yung investors, dumarami na po ba yung trabaho, at nakikita nyo ba yung proyekto na tinutukoy ni Marcos Jr. na parte po ng kanyang Build Better More? Maraming salamat.